Okay, last good evening. Ang topic natin ngayon ay one-way slab. So, present ko na ito dun sa activity ng civil engineering ng NST na to na 5th gear. Kaya lang, yung recording kasi doon, again, ay kita yung names ng students na, tsaka yung mga tao na nandun. So, hindi pwede i-upload dito sa YouTube channel natin. So, ulitin ko na lang, tapos i-upload ko sa channel. So, ayan, yan yung activity namin. Pwede nyo rin hingin yung Google Drive nito. May iba't ibang instructor or professor from College of Engineering namin na nagpresenta iba't ibang subjects. So, siguro makatulong din sa pag-review sa inyo. So, proceed tayo. Reinforced concrete. Ang video na to ay about muna sa one-way slab. So, ang one-way slab natin, hatiin ko siguro sa 2 or 3 video yung presentation na to. Kasi masyadong maging mahaba dahil didiscuss natin dito yung mismong principle. Tapos didiscuss natin dito yung code, kung paano basahin yung code. Kasi pinili ko na ilagay talaga dito yung actual na screenshot from NSCP 2015 para masuportahan yung details na sasabihin ko sa iyo. Plus, sa board exam kasi, tsaka sa mga problem natin sa school, minsan ibinibigay yung code. So, kung hindi ka rin marunong bumasa ng code, nonsense din na ibigay yung code. Kasi nga, oo nga, nasa harap mo, hindi mo naman alam gamitin. So, siguro, bigyan kita ng idea, bigyan kita ng practice na rin na para matuto kang bumasa ng code natin. So, ayan, ulitin ko, one-way slab muna ha. So, slabs ay nahati sa dalawa. One-way slab, tsaka two-way slab. Sabi dito, unahin natin two-way slab, yung hindi natin muna i-discuss. So, two-way slab, slabs carrying loads in both directions. Length and width to its support. So, basically, ang two-way slab glass, yung load distribution niya, kunwari, ito yung panel natin ng slab, tapos, syempre, supported yung 4 na side niya ng beam. So, ang sinasabi ng two-way slab, ang load distribution niya ay ganito. So, ibig sabihin, yung load na to, ito, ay pupunta sa beam na to. Yung load naman na to, ay pupunta sa beam na to. Tapos, yung load na to, pupunta dito sa beam na to. Tapos, yung load na natitira, pupunta naman sa beam na yan. So, ganyan ang load distribution ng two-way slab. So, ibig sabihin, ayun nga, both directions. Ibig sabihin, yung way of bending niya, dalawa. Isang magbe-bend itong long direction, magbe-bend din itong shorter dimension. Tapos, yung load distribution din niya, by the way, ito nga pala ay 45 degrees. Ito, 45 degrees. Anyway, didiscuss naman natin yan sa separate na video. Pero, focus muna tayo ngayon dun sa one-way slab. So, punta natin, one-way slab tayo. Si one-way slab naman, in-explain dito are considered as wide beams. So, basically, beam lang din ng slab, kaya lang, mahalapad nga ito. So, may mga madadampot tayo na principle from beams, i-apply rin natin sa one-way slab. Pero hindi lahat. That bend in one direction only, along the shorter side. So, bigyan din kita ng idea. Sa engineering, madalas nagagamit yung term na along tsaka across. Kapag sinabing along, ito ay parallel. Kapag sinabing across naman, ito ay perpendicular. So, maging familiar ka sa term na to kasi madalas mo itong ma-encounter, especially sa PSAD. So, kapag sinabing along, parallel do sa axis na tinutukoy. So, kapag across naman, perpendicular do sa axis na binanggit. So, ang sabi dito, one-way slab are considered as wide beams that bend in one direction along the shorter side. So, ibig sabihin, yung bending ng slab natin na to, unlike do sa kanina, sa two-way slab na magbe-bend yung longer dimension, magbe-bend din yung shorter dimension. So, dito sa one-way slab, magbe-bend lang tayo along do sa shorter dimension o sa shorter side. So, magkakaroon lang tayo ng bending parallel dun sa shorter side nung slab natin. Tapos, dagdag pa natin dito, are typically supported on two opposite sides only. So, mamaya may illustration tayo ng lahat na to. Tapos, ang sabi dito, the ratio of longer side to shorter side is greater than 2. So, ang sabi lang dyan, yung longer side divided by shorter side, dapat daw greater than 2. So, sa ibang textbook, minsan ginagamit nila ito, yung may equal, pero tayo, greater than 2 lang gagamitin natin. So, proceed tayo. One-way slab load distribution. Tulad ng binanggit ko kanina sa two-way slab, yung load ng slab nadadala sa beams natin ng yung pinakita ko na parang trapezoid kanina. So, sa one-way slab, ganito naman ang load distribution. For example, meron tayong one-way slab. So, ito yan. For example, meron tayong one-way slab. Tapos, ito yung top view niya.
ito naman yung isometric view. So, again, longer side, tapos shorter side. So, longer, tsaka shorter. So, ang load distribution natin, unahin ko na yung third na explanation dito. The ratio of the longer side to shorter side is greater than 2. So, ito yon, longer over shorter is greater than 2. So, ibig sabihin, kunwari, ito ay 6, ito naman ay 2.5. Since greater than 2 yan, babasahin natin ito or i-design natin ito as one-way slab. Kasi greater than 2 yung ratio nila. So, ganun lang mabasa yung one-way slab. Ang sabi pa rito, are typically supported on two opposite sides only. So, ito yung pinapakita ko rito. Mapapansin mo rito, supported lang sa two opposite sides. So, ayan. Supported sa left, supported din dun sa right. Tapos, mapapansin mo rin na yung support natin ay along, again, along yung ginamit ko na term, meaning parallel dun sa longer side natin. So, i-discuss din natin mamaya kung bakit nga ba ang slab natin ay naglalagay tayo ng support for slab ng along dun sa parallel. Along dun sa longer dimension. So, one-way slab load distribution. Ang one-way slab, kapag sinabing one-way slab, ang load distribution lang niya ay basically ganito lang. Yung shorter side natin, gigitnaan mo lang. So, kapag nagitnaan mo na, yung nasa right side, pupunta yung load niya dun sa kanan na support. Kapag naman yung left side naman, nung cut natin, ito, yung gitna, yung left side naman, pupunta yung loads nito, yung buong load na to, pupunta lang dun sa beam natin, sa left support. So, sa load transfer, sa load distribution, syempre magsisimula yung loads natin sa dead load, live load, yung self-weight, yung mga tao, yung mga gamit. So, yung mga loads natin, sasaluhin syempre ng slab kung saan ka nakatungtong kasi ito yung sahig. Ngayon, yung sahig na yon, yung loads nun, lahat-lahat na ng applied loads doon, ita-transfer naman niya papunta sa beam. Ito yung kadalasan. Meron na rin kasing umuuso ngayon na slab to column agad. So, meron naman slab to wall. So, ito lang yung conventional ha. So, slab, yung load ng slab, ita-transfer mo sa load ng beam. Tapos, yung beam naman, sasaluhin ng column. Tapos, yung column naman, sasaluhin ng footing. Yung footing naman, sasaluhin ng lupa. So, yun ang pinakadulo. Yung ma-design natin, yung footing natin, tsaka yung lupa. So, i-discuss naman natin yan sa foundation na topic. So, ngayon, kapag na-apply na yung load transfer, yung load ngayon ng slab mo, ito na yung magiging itsura. Bubuhatin na ng supports, ng beams. So, mapapansin mo nga dyan na yung yung slab natin ay supported along longer dimension o along the longer side. So, bakit nga ba natin nilalagyan ng support yung slab natin sa part na yan? Bakit hindi ganito ang mangyari? Dito tayo maglagay ng beam, tapos dito. Yung along naman sa shorter dimension, tapos ang magbe-bend naman itong longer dimension. Bakit ba hindi ganyan? Bakit ito ang pinili natin na i-reinforce? Again, sa typical na construction, lagi naman ganito makikita mo na ang beams natin talaga nandun sa longer dimension ha, sa one-way slab. So, discuss natin guys. Inulit ko lang ito, kinapi ko lang itong portion na to. So, ito na naman yung one-way slab natin. So, yung one-way slab natin, kapag nag-load transfer, maging ganito na itsura niya. Yung load natin na to, kunwari ito, pupunta rito. Tapos yung load natin na yan, pupunta naman doon. So, ganyan na mangyayari. So, mula dito sa figure natin, madaling i-imagine na yung slab talaga natin magbe-bend along sa shorter dimension. So, since hindi rin naman supported ito, hindi rin supported yung beam na yan, napakadali talaga isipin na dyan magbe-bend kasi nga wala namang suporta. Kumbaga, walang magpapatibay sa kanya, walang sasalo ng deflection. So, kung i-isolate pa natin sa beams yan, kung yung walls natin na yan, gagawin nating beams, ito pa rin yan. Again, hindi ito magkakaiba, iniba-iba ko lang yung mga itsura para ma-familiarize ka, either walls or beams yan, pero wala pa ako ganong ini-explain talaga. So, yung beams natin, kung magiging beams sa may walls natin na yan, so magiging ito lang itsura. Again, ang sabi nga sa one-way slab, typically supported sa two opposite sides only. So, yung dalawa pang natitira na side, isang rectangle natin, which is yung shorter side, hindi natin nilalagyan ng support. Kaya lang, kung nakapag-OJT ka na o nakakakita ka ng actual construction, kadalasan ng slab natin ay supported ng 4 na beams. So, kung rectangle yan, supported yan ng 4 na dimension. So, itong screenshot na to, itong figure na to sa baba natin, ito ay galing sa actual na plano at actual building na nakatayo. So, ang sabi dyan, ito daw, yung E6 na to, according sa plano na pinagkuhanan ko, yung E6 natin ay designed as one-way slab. Pero kung mapapansin mo sa figure natin, beam ito,
beam ito, tas beam din ito, beam din ito. Bakit ganon? Ang sabi kasi, para ma-distinguish natin as one-way slab, dapat daw, balikan natin yung pinakaumpisa, dapat daw are typically supported on two opposite sides only. Take note na ginamit na term dito ay typical. So, ibig sabihin, hindi palagi. So, typically lang na supported ng along lang doon sa two opposite sides, which is ito yon yung scenario na to. Tsaka ito, yung scenario rin na to. Kaya lang, sa actual construction kasi, hindi naman talaga nangyayari na ganyan yung slab natin. Kadalasan talaga, yung slab natin ay supported sa apat na sides, which is ito. So, kapag nakita mo sa actual construction niya, may beam talaga. Pero, na-distinguish pa rin ito, bagamat supported ito sa apat na beams, di ba? Sabi mo kasi rito, kaya ito nag-deflect dyan kasi walang suporta na beam. What if meron na? So, paano pa magdi-deflect dyan? So, ang mag-govern kasi doon sa explanation ng one-way slab natin ay yung ratio. Bagamat ito ay supported ng apat na beam sa apat na side ng rectangle natin na slab, ang tawag pa rin sa kanya ay one-way slab sapagkat yung ratio ng longer over shorter side ay greater than 2. So, kahit supported pa yan sa apat na side niya, as long as yung ratio ng longer to shorter niya ay greater than 2, yun ang masusunod. Tatawagin pa rin natin as one-way slab. So, tandaan, mas mag-govern yung ratio kaysa dun sa support, kaysa dun sa apat na side na support. So, yun lang. Yun yung ano natin, kung bakit one-way slab pa rin. So, makikita mo dito yung arrows na binigay niya. Ayun, yung arrows na naka-indicate. Ibig sabihin, one-way slab. Ibig sabihin nun, yung loads nga na to ay pupunta sa beams na to, tsaka sa beam na yun. Ayun. So, ganun lang yung one-way slab natin. Next. Ito, i-blow up lang natin itong beam natin na to. So, ayan. So, pag samasamahin natin, konting review lang. Ang sabi, ang slab daw typically ay supported along two opposite supports lang. Two opposite sides lang. So, yung supports nga natin, nilalagay natin dun parallel sa longer side. So, ayan, mapapansin mo sa longer side natin, ayun yung mga beams natin. Tapos, sabi sa one-way slab, kaya natin tinawag na one-way slab kasi one-way bending. Ibig sabihin, isang side lang o isang direction lang yung bending. At sabi rin sa explanation natin kanina, magbe-bend ito daw along sa shorter side. So, parallel sa shorter side. Since ito, yung shorter side natin, yung shorter side natin, makikita mo na dyan din nagkaroon ng bending. So, sabi nga sa'yo, hindi naman mahirap isipin kung bakit dyan nagkaroon ng bending. Una, yung ratio nga niya, L over S, so napatunayan natin one-way slab. Isa pa, hindi nga ito kasi supported ng beam natin. So, walang beam na nakasuporta dyan. So, i-expect mo talaga na dyan lang magbibend. Tapos, plus pa yung load distribution natin. Since papunta rito, yung mga loads natin, tapos dun naman. So, napakadali talaga i-visualize na magbibend paano yan. Siyempre, dito nga, ito yung tamang bending niya. At ito ay laging along dun sa shorter dimension. So, proceed tayo. Ang detailing yan. So, ang detailing ng slab natin, marami rito nalilito ng mga students. So, pinili ko rin na i-drawing ito o sketch ng mas maganda na kaysa yung freehand lang para mas ma-visualize mo at mas madali sigurong intindihin. So, tandaan, ang detailing ng one-way slab ay ganito. Since nagbe-bend tayo dito sa shorter side, so, yan yung cross-section na titignan natin. O yan yung section pala na titignan natin. So, para lang makarelate ka, tignan mo yung figure, yung portion na to ha. Teka lang. Ito, yung portion na to. Ito lang, yung side na yan. Imagine, yung susunod ko ipapakita sa'yo ay yung section na yan. So, ito yan. So, yung hinighlight ko na yon, yung short span, ayan, nakalagay short span. Ito yung maging itsura. Ngayon, class, kung maalala mo, sa beam natin, kung nasaan yung deflection, ganun mo rin dinodrawing yung beam, tama? So, kung konting review lang, di ba, sa beams natin, ito pala. So, sa beams natin, di ba, ang way of bending niyan ay ganito. So, diniscuss ko na ito sa dati nating video. So, ang magiging way of bending niyan ay ganito. Tapos, dito yung tension control, compression, tension side, tapos ito compression, tension, tapos tension ito, compression. So, makikita mo kung paano natin i-dinowing si beam. Diba, dinowing natin, yung pinapakita natin na yung elastic curve, kung paano magbe-behave yung beam. Ibig sabihin, kapag nagtitingin tayo sa detailing ng beam, ang tinitignan natin doon lagi, yung parang nakaharap ka kung sang portion yung magdi-deflect o yung lilitaw yung elastic curve. So, dito class,
sa slab natin, di ba since ang magkakaroon ng bending dyan na ito, yung shorter dimension, so yan dapat ang goal mo na makita. So ito yan, para lang ma-visualize mo, bakit ba yun ang tinitignan, bakit hindi ito? Kasi, baka malito ka, tandaan mo, ang dinidesign natin ngayon ay yung slab natin, hindi beam. So kung beam yung dinidesign natin, since ito yung beam natin, tapos di ba magde-deflect yan class ay ganito, di ba, kung simply supported yan, ganyan ang deflection yan. So, ito yon. Ganyan nga yung sinasabi ko na ganyan yung magiging itsura ng drawing natin. Kaya lang class, hindi naman beam ang kinoconsider natin na deflection yan. Ang kinoconsider natin na magde-deflect ay itong slab. So, ibig sabihin, since yan ang magde-deflect, yung cross-section yan ang titignan natin. So, ito yan, short span. So, since ito ay special type lang ng beam, ganun din yung pag-reinforce natin dito. Di ba, kapag for continuous beams, ganito yung nag-iitsura. Nagpapalit yung compression tsaka tension side depende sa position. Kapag nasa mid-span, compression side yung compression side yung taas, tension side yung baba. Kapag naman near support, tension side yung taas, compression side naman yung baba. So dito ganun din. So sa baba, tension side, tas compression side dito. Dito naman tension side, compression side, tension side, compression side. So, kapag nag-reinforce tayo, makukuha natin yung moment sa mid-span, makukuha rin natin yung moment sa end span. So, syempre, sa supports natin, makikita natin na yung moments doon ay negative. Kasi, yung elastic curve natin, magbe-bend ito ng downward. So, sa mid-span naman, since pa-smile ito, positive bending, so yung tension side natin nasa baba. So, kadalasan, ganito yung naging itsura. Yung bottom bars na dinesign natin, so una yan, kunwari ito yung let's say napormahan na natin, tapos nalagyan na natin ng scaffolding, edi lalatagan na ng bakal sa actual construction. Ganito na ang gagawin natin. Kunwari ito yung formworks, ito yung baba ng formworks. So ang gagawin dyan, syempre maglalatag ng bakal. Considering na may spacer na tayo, spacer block, so ilalatag natin yung bakal. Along short span pa rin ito So ito yung bakal natin. Tapos sa bakal natin, after natin ilatag yung main bars, kasi 'di ba yung kung ano yung direction ng bending, nandun din yung main bar. So tignan mo rito. 'Di ba? Ganyan yung itsura ng bending natin. Diyan natin sa point of view natin na yan, diyan natin makikita yung way of bending. So makikita mo rin yung longitudinal, since longitudinal section yung pinapakita natin ngayon. So yan din yung reinforcement natin, doon din nakaayon. Ito yan, no. So, ito yung main na mga bars natin. So, ganun din dito. Kasi nga, special type lang ng beam ito. Since sa support natin, ang negative moment, ang tension side ay nasa taas. So, ito yung main bars natin. Ito rin. Tapos, ito rin. Tapos, sa bottom bars naman, originally ay ito. So, ganun lang din dito. So, ayan, main bars natin sa bottom side. Tapos, ilalagay natin yung tinatawag natin na chair bars. So, ano naman si chair bars? Si chair bars naman, ito yung mga letter C na yan. So, ilalagay natin yan, letter C. Yung iba naman, hindi lang letter C yung itsura. Pero bahala kayo dyan. Basically, si chair bars, ang silbi lang niya, para patungan nung top bars natin. Kasi, imagine, paano natin ilalagay yung top bars na to kung wala si chair bars natin. So, nakalutang yan. Kaya lang, saan mo i-alambre, di ba, sa actual construction? So, si chair bars, nilalagay lang yan para lang, hindi naman talaga siya dinidesign. Nilalagay lang talaga para patungan lang nung top bars natin. So, ngayon, sa beam natin, meron tayong bottom bars, meron din tayong top bars. Ganon din yung slab natin. So, ilagay natin ngayon si top bars. So, ito yan. So, ilalatag natin ngayon si top bars kung nasan yung tension side. So, ayan, top bars ulit, kung nasan si tension side. So, magiging ganyan yung reinforcement natin. Sir, di po ba, ang compression, hindi naman natin halos nilalagyan ng compression, yung compression bars, yung compression side, unless doubly. So, sir, bakit po ganon? Bakit sa mid-span, meron lang tayong bottom bars, pero dito sa end span, meron tayong top bars, tsaka bottom bars. Bakit sa mid-span, wala tayong top bars? Kasi nga, since ang nag-govern lagi sa slab natin ay bending, so mamaya i-explain din natin yon. Ang main na ano natin dito is yung makontra natin yung bending natin kasi ang nag-govern sa kanya ay bending moment. So yung
yung ends pa natin, kaya dito sa portion na to ay meron pa sa compression side, tapos dito sa portion na to ay wala sa compression side. Ang reason lang naman ay ito, kung bakit mayroong compression bars pa rito. So yan ay diniretso na lang para maikapit mo dun sa beams natin, yung slab natin. Kasi kung ang mangyayari class ay ganito, kunwari puputulin natin yan, so maging ganyan, so walang kakapitan yung bakal natin dito. Walang kakapitan yung bakal natin na pang midspan. Ito, walang kakapitan yan. So, ang ginagawa na lang, dinidiretso na lang talaga. So, yun lang naman yung explanation bakit natin ginagawa. So, imbis na kaysa putulin, dinidiretso na natin dyan para maikapit dun sa beam natin. So, ang tawag sa ganyan, yung pinuputol-putol, makikita mo rito na yung top bars natin, putol-putol lang. So, inilalagay lang natin na extra. Imbis na idiretso rin natin na paganyan, imbis na diretso natin, ang ginagawa natin ay pinuputol natin. So, ang tawag dyan ay curtailed detailing. Ngayon, meron tayong tinatawag pa na bent up. Yung bent up naman, kunwari, yung spacing ng top bars natin dito, tapos yung spacing ng bottom bars natin, pinagmuka ng structural engineer. So, ibig sabihin, magkapantay sila. So, ang ginagawa na lang ng iba, binibent up na lang. Since originally, hindi naman na talaga, di ba, di naman talaga kailangan yung portion na to eh. Ito, yung bakal na to, hindi naman talaga kailangan. Again, kaya lang naman diniretso yan. Kasi para may pagkabitan yung bakal natin sa midspan, para maikapit mo dun sa biga. Ngayon class, kung magkapantay naman yung spacing, di ba ang goal lang naman natin, ma-reinforce natin yung slab natin dun sa tension side. So, ang ginagawa ng iba, kung pantay yung spacing ng sa negative moment, sa support, tsaka sa positive moment, which is yung midspan, kung magpapantay naman sila ng detail lang spacing, ang ginagawa na lang ng iba ay ganito. Yung bakal sa tension side, tapos ililiko ng 45 degrees. So, ganyan yon. Tapos, didiretso mo na naman para sa region kung nasa yung tension side. Tapos, ililiko mo ulit ng 45 degrees, tapos igaganyan. Bakit ganito ang naging detailing nila? Kasi, di ba sa midspan, dapat nasa baba yung bakal kasi nandun yung tension side. Sa endspan naman, nasa taas dapat yung bakal kasi nandun naman yung tension side. Di ba, kung nasa yung tension side, yun ang sinusundan ng bakal natin. Since dito sa portion na to, hindi naman talaga kailangan ng bakal, para medyo makatipid, ang ginagawa na lang ay ganito, yung ganitong detailing. So, bent up yung tawag dyan. Bent up. So, hindi naman mahirap isipin bakit bent up kasi tinupi natin pataas yung bakal natin. So, ito kadalasang ginagawa kung pantay yung spacing ng midspan natin tsaka ng endspan. Siyempre, kung hindi magpapantay yung spacing niyan, ang ginagawa ay ito, yung curtailed, para mas makatipid naman sa bakal. Kasi kung ang susundin mo dito, yung mas masinsin na spacing sa curtailed, para lang maging bent up siya, so dadami masyado yung bakal natin. So, mas tipid na kung puputol-putulin. Pero kung magpapantay naman halos, yung design ng midspan tsaka endspan natin, para sa akin naman, mas gusto ko naman itong bent up. So, bahala na lang siguro. Again, detailing lang naman ito. So, ayan, si beam natin. Na-discuss natin yan kanina. Ginamit ko lang yan para ipakita yung kung paano mo i-drawing yung beams para mas ma-visualize mo. Bakit ba yung slab natin, ganito nating i-drawing kapag dinidesign? Bakit naman bakit hindi yung beams ang pinapakita? Siyempre, slab yung topic natin. So, slab ang bida ngayon. So, kung nasa yung direction ng bending, yun ang tinitignan mong cross-section, di ba? So, ayan. So, balikan natin yung tanong natin kanina. Sir, bakit po ba nire-reinforce bakit po ba naglalagay tayo ng support dun sa longer dimension ng slab natin? Bakit po hindi dito tayo naglagay? So, di ba, possible mo maisip yon. Bakit dito? Imbis na along dun sa shorter side na pag ganito, yung beam natin. So, tignan natin yung sagot. Ayan class. In structural design, one-way slabs are typically designed to bend in one direction, which is usually the shorter span. Allowing bending along the short direction rather than the long direction is preferable for several reasons. Una, bending capacity. So, ano naman si bending capacity? Ano kinalaman nung paglalagay ng beams? So, kapag malaki syempre yung bending capacity, mas marami bakal. Kasi, di ba, doon mo kinukuha yung number ng bars sa bending capacity. Again, pag ni-review mo, di ba, kunwari yung pinakilala, yung simply supported. Di ba, ang simply supported na formula ay WL²/8. So, mapapansin mo, mentras mas malaki yung axis na magbe-bend,
mas lalaki na lalaki moment kasi naka-numerator. Di ba yan yung M, yung ultimate moment ng simply supported sa midspan, WL squared over 8. So, mentras lumalaki na lumalaki yung axis na magbe-bend, lalaki rin ang lalaki yung bending moment natin. At napakalaki na ng impact niya kasi naka-square pa. Bukod sa numerator na L, naka-square pa yung L. So, napakalaki nung nagiging impact niya. So, para ma-lessen up natin, since yung slab natin ay sobrang lapad na beam, maraming concrete yung uubusin, tapos maraming bakal din yung uubusin kapag malalaki yung maging bending moment niya. So, para ma-lessen up natin yung bending moment ng slab natin, so nire-reinforce na lang natin yung longer side para yung shorter side ay hindi na natin mas lumit pala yung moment. Syempre, longer side versus shorter side, obviously, mas maliit yung ipoproduce na moment nito. So, yun yung sinasabi nito, yung bending capacity. Next naman, yung load distribution. So, yung pinakita ko rin yung kanina. Mas effective yung load distribution kapag ganun yung ginawa natin. So, ito naman yung iba, yung construction practicality, support conditions, structural stability. So, madali naman na siguro intindihan. Ito lang yung sa bending capacity. So, ayan. Pero kung gusto mo yung screenshot, ayan, ito yung mga reasons natin kung bakit tayo naglalagay ng beams dun sa longer dimension imbis na sa shorter dimension. So, tinatry ko lang patayin niya yung class, yung mga curiosity mo ng bakit ganito, bakit ganyan. So, proceed tayo. Steps in designing one-way slabs. Number 1, determine slab thickness. So, alamin muna gaano kakapal yung slab natin. Number 2 naman, originally, dalawa ang governing. Yung shear natin, tsaka yung bending moment. Diba? Kadalasan sa beams yun ang sumisira. Diba? Kung naalala mo sa deformable bodies, ang kinocompute mo sa beams ay ang shear, sa shear and moment equation, diba? Shear tsaka bending moment. Kasi sila kadalasan yung sumisira. Kunwari, meron tayong beam, tapos pinutol natin. Di ba, pag pinutol mo yan, lilitaw yung shear natin, tsaka yung bending moment. Actually, pag nagpuputol tayo ng member, tatlo talaga yung lumilitaw. Meron pa normal force. Kaya lang, since ang governing natin sa beams ay hindi naman nasisira yung beam natin sa normal force, nasisira ito sa shear, tsaka sa bending moment. So, dun lang na si shear and moment diagram. Mula sa shear and moment diagram, makukuha mo yung shear, makukuha mo yung bending moment. Kaya lang, ito yung para sa beam. So, yung C-slab natin, since special type siya ng beam, ang kadalasan nag-govern sa slab natin ay bending moment. So, yun lang yung gusto sabihin dito sa number 2. So, basahin natin. It is very unlikely for shear to govern in slab. In some cases, it may be neglected. In this lecture, we will neglect the consideration for shear. Again, meron tayong special topic para dun sa shear in beams. Pero since yung slab nga natin, tulad ng sinabi dyan, ay sobrang bihira naman na mag-govern yung shear para sa slab. So, hindi mo natin siguro papansinin. Kung magpa-proper ka ng structural engineering, syempre, kinoconsider talaga yung shear. Kaya lang, pagdating kasi sa pang-school lang naman, parang hindi pa naman ako naka-experience na lumitaw ang nag-govern na yung shear imbis na yung bending moment. So, sa ngayon, ine-neglect muna natin yung problem na to, yung portion kung saan i-check natin sa shear. Pero madali lang naman to, pero discuss natin sa mga susunod. So, sir, para namin malalaman kung i-consider yung shear. So, ito ulit yan. Naglagay ulit ako ng note kung kailan natin i-consider yung shear. So, shear is generally not the governing design factor in slab structures, as flexural or bending moments usually dominate. However, there are specific scenarios where shear cannot be neglected, such as short span slabs. So, yung mga maikli na span. So, kunwari class, imaginein mo yung ruler. Tapos, ilagay mo yung ruler mo sa edge nung lamesa. Kunwari class, ito yung lamesa natin. Tapos, i-exaggerate ko lang siguro yung nung ruler natin. Kung yung ruler mo, yung 12 inches na ruler mo, subukan mong ilawit ng mahaba dun sa edge nung lamesa. Tapos, applyan mo ng load. So, magiging cantilever naman. So, kapag in-applyan mo ng load, yung ruler mo, mapapansin mo na before maputol, sorry. Ganado na may mga aso ko. sorry doon. So, ayan. Mapapansin mo na yung ruler natin, kapag na-apply natin ng load, ay magiging ganito na. Tapos, mapapansin mo rin dyan, na kapag diniin mo pa yan, magkakaroon ng failure sa ruler mo due to bending. Kasi excessive bending na, hindi naman mapuputol agad-agad yan dahil lang sa yung parang malutong ganon. Ang magiging putol niyan kapag pag trinay mo,
ang possible na maging putol niyan ay excessive bending. So, masyado siya magbe-bend. So, yun yung sinasabi mo na nag-govern yung bending, yung failure sa bending imbis na shear. Kasi, again, di ba ang formula nga ng bending moment ay for simply supported lang ito ulit. Example lang ito. Kasi di ba may kanya-kanya yan. Depende sa theory of structures mo kung ano yung makakompute mo. Pero, again, di ba naka numerator yung length natin pagdating sa computation ng bending moment. So, syempre, may kinalaman yung bending moment na nagre-rely ito bukod dun sa load, dun sa length ng element na magbe-bend. So, yung sinasabi naman dito sa example natin, yung short span slabs ay kung ito yung scenario nating una, dun tayo sa scenario na pangalawa. So, ano naman yon? Ibalik natin si ruler natin. So, ito ulit yung lamesa. Kaya lang this time, imbis na ilawit mo yung ruler mo, experiment mo lang ito ha, imbis na ilawit mo na mahaba yung ruler mo, gawin mo yung ganito. Konting portion lang yung ilawit mo dun sa ruler. So, let's say ito yung ruler natin. Ngayon, sa ruler natin na yan, nung in-applyan mo ng load ulit dito, mapapansin mo na yung ruler mo hindi na halos nagbe-bend. Kasi nga, yung L dun sa bending moment ng formula mo, yung L dun ay masyado nang maliit. So, reaching alos approximately 0 na siya. So, mapapansin mo dyan, hindi na gano'n nagbe-bend yung ruler mo. Pero, mararamdaman mo dyan na parang gusto na paring mabali ng ruler mo. So, yun yung time na nag-govern na yung shear. Di ba? Ang pag-compute ng shear ay pure na base lang sa load. Kapag yung shear natin, purely based lang ito dun sa load. Kapag naman bending moment, nagre-rely ito sa load tsaka sa length. Diba? Ganun yan. Kasi yung shear natin, diba summation force, vertical lang yon. Tapos yung moment naman natin, syempre moment yon, load tsaka moment arm. So ito yung mga example natin ng short span slabs po. Pinaintindi ko lang sa iyo kung kailan si short span slabs, tsaka kung bakit siya nag-govern sa shear. So ito yon yung explanation natin. So next, high shear loads. So, si high shear loads natin. Sabi dyan, si high shear loads daw ay magpapagovern din ng shear. Sabi dyan, areas with concentrated loads such as under columns or heavy equipment can create high shear stresses. So, ito yung mga sinasabi natin na planted columns. Kunwari class, na nakakita ka na ba ng bahay na yung baba, walang poste, pero sa taas may poste. So, sa mga engineering students, yung mga batang gumuguhit ng sa CE shop, yung mga ganyan. So, ang naging sakit nyo kapag nagdo-drawing kayo ng plano sa structural natin, ang problema nyo lagi doon ay yung pader sa taas, hindi katapat nung pader sa baba. O kaya, yung poste sa taas, kasi kadalasan yung mga pader nyo doon, may poste rin, walang poste sa baba. Kasi pag nilagay mo ng poste sa baba, possible ang tinatamaan sa guhit mo ay yung sala, o kaya nakagitna dun sa kusina. So, di ba yung mga facts, siguro na medyo relate ka rito. Pero, ang gagawin mo naman sa taas nun, lalagay mo ng poste kasi yung walls mo nga. So, ang mangyayari class, parang ganito. Kunwari, eto yung slab natin sa second floor. Hinati mo, nagkaroon ka ng division doon sa kwarto. So, ito yon. Sa baba nito, sa ground floor, walang poste. Pero ikaw, maglalagay ka ng poste rito. Di ba? Ganyan yung gagawin mo dyan sa CE shop. So, kapag nangyari na yan, magkakaroon ka na sinasabi natin na with concentrated loads. Bakit? Yung poste mo na to, di ba mag-act na siya as point load na rin dito sa slab natin na to. Wala namang nakasuporta na poste sa ilalim, di ba? Wala naman ito. So, ibig sabihin, magre-resist lang yung slab natin, i-resist niya purely based lang dun sa shear nito, yung concentrated load. Kasi wala namang sumusuporta rito na poste. So, i-resist natin ng pure mataas na concentrated load. Isa pa, kunwari naman, meron ka nilagay na mabigat na equipment niya. Kunwari, may magamit ka dyan, sobrang bibigat. Siyempre, mag-aaka yan as concentrated load na naman, tapos wala naman ako support sa ilalim. So, magano yung bending, tsaka yung shear natin. So, yun yung mga cases na possible mag-create na mag-govern yung shear natin. Isa pa, yung deterioration. So, yung dalawa naman na to, self-explanatory naman ulit. Yung pagkasira, pagkaluma, tapos yung lightweight na thin slabs. Siyempre, pag masyadong maninipis, tapos, di ba, pag manipis, ang relationship naman ng manipis, di ba, kung manipis yan, di ba, ang inertia natin ay ganito. Kaya rectangular na patayo yung beams natin kasi nga yung inertia ang hinahabol natin, yung BH cube over 12. Kung manipis din yan, yung H natin, maliit lang din yung inertia. So,
malakas yung maka-epekto pa. Tapos, ay sorry, sa bending pala yung tinutukoy ko. Pero yung sa thin slabs naman natin, masyadong maliit yung effective depth. So, possible mag-crack din yan. Tsaka madali namang isipin na, kunwari class, yung boards natin, yung mga phenolic, plywood, ganyan. Di ba? Sobrang ninipis na yung iba, ang ginagawa, susuntukin lang, o inaplayan lang ng konting load, ang mangyayari na, mapuputol na yung plywood natin. So, kahit na konting maliit na piraso lang, napuputol na siya, o konting apply lang din ng load, napuputol na siya. Kasi nga, masyadong manipis. So, hindi rin naman mahirap isipin kung bakit naputol kasi sobrang nipis niya. So, ito yan sa thin slabs natin. So, ayan. Number 3 natin, calculate the positive and negative moments in the slab. So, first step natin, determine muna natin slab thickness. Ngayon, yung step 2 natin na to, since i-skip muna natin, proceed na tayo agad sa step 3. Calculate positive and negative moments in the slab. So, diniscuss ko na yung paano kuhanin to sa ibang video natin. Pakipanood nyo na lang. Next, step 4 naman, design reinforcement for moments. So, putulin ko muna rito para mahahati yung video. Tapos, sa next na video natin, discuss ko naman yung steps na ito. I-detail pa natin kasi may mga code na yan. Ayan, may mga code. So, putulin ko muna rito.